Ayong buntag sa tanan. Wala kita kapugan mag-eksonan ng presensya sa Ginoo. Makahilag kita mag-eksonan sa kaayo sa Ginoo. Di kita kapugan mag-eksonan nga murag ang akong kinabuhi mag-eksonan utang sa Ginoo. Katong kanta karon na bless ko pa kayo mag-eksonan. Mao to'y style sa Hebrehanon nga mga kinantahan. No? Nakita dito mga Hebrew word dito. Usa dito Joshua. The word Joshua from Hebrew word which means Jesus, Jesus. Joshua means Jesus is salvation. Siya atong kaluwasan nga kaigsunan. Kita na ko nga sa bisan pa ba sa Old Testament dili man makita, dili pa wala pa manifest ang ngalan ni Jesus, pero siya si Joshua, which means God of salvation. Jesus, si Jesus ang atong kaluwasan. Amen. Ang balaan kasulatan nagsulti na siya ang tanan natong sa tanan natong ikinahanglan, Diyos ra gyud ang atong ikinahanglan sa atong kinabuhi. Amen. So doon na ko'y praise na akong isulti kanina sa prayer nato. Blessing is not always by prayer, but blessing is by positioning. The Bible says that when you sow, you will reap. Sige kaampo. Tapos Ginoo, yawa di ka mapugas, dili ka maka-harvest. So mga kaigsuonan, so prayers is good. It's a communication, you communicate God. But blessing is not always by praying, but positioning. So I would like to request of the tanan natong mga music team, mga kaigsunan, mag-posisyon sa lagi karon. Ako kamong panihon din sa makausalan. Tanan music team, mga kaigsunan, atong doon natay pagkong gipalit mga kaigsunan sa itong ni Pastora, natay bagong gitar, yan tay bagong bass, natay bagong ride, napotay bagong crush. Diba? So ang kulang na ito mag-aksyonan, kinila ko no? Clapper o microphone. So mag-aksyonan, ang pagpanalangin sa Ginoo is not always by prayer, but parang pagpanalangin sa Ginoo is you position, nakaka sa position of sowing, then you will reap. What you sow, then you will reap. So mato ta sa blessing mga kaigsunan, hawiran ninyo ang inyong position mga kaigsunan. Mato ta sa blessing, ang tanang mga okay. Ato ni tinug ng tanan mo ato ta sa pag-bless mga kaigsunan, sa ihalan nato ni si Ginoo. Kulang na to, microphone pa lang, no? Naanak ko kita ang microphone, medyo mahal-mahal man, 8,000, pero God will provide. Mga kaigsunan, ang Ginoo mag-bless sa ministry, nga gihatag niya sa ato na kinabuhi. So atong pasalamatan niya mga kaigsunan. Atong bayo atong kamot ngadto sa ato kiniihalan ngadto sa Ginoo. Father God, ikaw ang tagiya sa tanang butang Ginoo. Salamat Lord sa imong paghatag kanamo sa mga butang sa simbahan. Himuon na mo kini siyang balaanon, gamiton para sa pagsimba, gamiton na mo aron sa pag-awit, gamiton na mo kini sa pag-praise and worship sa bisan unsang buluhaton sa simbahan Ginoo. Una nagampo kami Ginoo sa among gitar. Lord, salamat Ginoo nining mong butang, ang
kining ihanag kanimo o Dios nga ikaw Ginoo ang magahawid niini Ginoo sa among guitarist Ginoo. Dunay anointing Lord. Hallelujah. Dunay anointing. Hallelujah. Sa among bass guitar, salamat Lord sa imong paghatag dinhi. Dunay anointing Ginoo sa magahawid sa bass guitar. Salamat Lord sa imong blessing nga imong gihatag niining mong simbahan Lord. Sa among cymbals, sa right o sa crush. Salamat Ginoo nga ikaw nag-provide niini. Hibalo kami doon na pa yung mga kulang Lord. Pero salamat sa pagpinahinay nimo pag-provide niining mong simbahan. Ug daghang salamat Lord. Kining mga butanga amo kining gihalad diha kanimo Dios. Sa ngalan, samahan sa anak ug sa Espiritu, in the name of Jesus. Amen. Lampakan itong Ginoo. Yan. Okay. Hallelujah. So, kung mga muhawid sa guitar, sa bass, sa what? Inyo kung sa sundalo ka mo, inyo nang Armalite. Inyo na siyang hinluan, o inyo na siyang atipanon. Di ba? Okay, God bless. Hallelujah. I-posisyon nato ang itong kinabuhi sa pagkumapit sa pulong sa Ginoo. Amen. Kung magagaon ta sa atong panimalay, kinahanglan nga mo posisyon ta sa lamesa, sa bangko nga imong gilingkuran mga kaigsuonan. Di ba? Nakadumdum ko nga kami kung magkaon ni, i-posisyon nato akong mga anak. Hibalo sila kung asa sila maglingkod. Hibalo sila kung unsa ilang mga dapit. Ako murag medyo arte-arte ko gumay sa akong kuan na ako'y kaguling kutsara. Karon dili na ko. Doon na ko'y kaguling kutsara. Diba? Doon ako'y kanang mga butang mga kaigsuonan tungod kay nindot man tong imong kagulingon, di ba? So, nining kabutagon mga kaigsuonan, what you eat determines your growth. Hello? Kung unsa nga imong gikaon, naga-determine ka na siya sa imong pagtubo mga kaigsuonan. May palihog sira mga kaigsuonan, palihog sira sa atong putahan. Okay. Panayon ta sa atong pagpamati sa pulong sa Ginoo. Linggo, wa ta makahuman sa atong mensahe is about from new birth to perfection. Agi review sa atong introduction, ug niya tiwason nato ang atong mensahe. Sa review sa makadiyot mga kaigsuonan, Hebrews chapter 6 verse 1, therefore leaving a discussion of elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not lying against the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Yung dinis ni saya, busa magpadayon kita diha sa mga hingkod. Kung sa mga hingkod, hamtong. Okay, atong gisgutan ang hingkod o mature, perfect, ang kanang gitawag sa inig perfection. So nga atong tumong, ang tumong sa Ginoo from birth to perfection. Gikan sa imong pagkatao ngadto sa pagkahamtong. Tungod kay ang bata magampo sa ta, wa pa ta magampo kay Father God, nagapasalamat kami sa imong grasya. Salamat sa mensahe nga imong gihatag kanamo ug nining adlaw ikaw maka-bless Ginoo sa among mga mensahe. Tungod kay kung wala ka, wa kami mahimo sa among kaugalingon. Kini ubos nimong alagad, wa gid siya mahimo Ginoo gawas kung ikaw maka-bless kaniya. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang bata mga kaigsuonan, wala pa na siya katungod sa dagko nga mga propiedad sa panimalay. 2 years old, 1 year old, 3 years old, di pa na pwede nyo padanon ng pistola. Diba? Pero kung magkita na gana na siya mga 15, 20, pwede na naman siya magdala o mga hatsa o sundan. Or makadala sila ng dagkong cash. Di ba? So, kung bata pa ka diha sa Ginoo,
dili pa katagaan og dagko kayong mga responsibilidad diha sa pag-alagad sa Ginoo. Dahil nakasabtan yun nako mga kaigsunan, dugay na gyud tang nangalagad sa Ginoo, o niya ginagmay lang gihapon ang mga blessings nga gihatag sa Dios nga naman tungod kay immature pa man ang atong pag-alagad diha sa Ginoo. Sa among series study twice a week, twice a month from South Africa mga kaigsunan, na nakuha na ko dito nga even you are a pastor, bisag pastor ka na, daghang pastor na immature pa siya. Immature pastor produce immature Christians. So mature pastor produce mature people. So mga kaigsunan, because what you eat, kung sa'y imong ikaon, kung unsay gisubo sa imo, kung unsay gihatag sa imo, mga kaigsunan, will determine your growth. Kung ano tayo na nagkakaon, mga kaigsunan, o mga, gusto mo na, example, mamahaw ka o isa man, bulad, mga nagkabulad, maniyagto ka o ginamos. Niya pagkahapon, manihapon na po tinabal. Di ba? Oo. Kung niya pagkaugma, asin na po. Ang resulta naman sa man, ma-high blood ka. Dili ka ma-high blood ka, taas yung dugo, kung dili, na-high blood ka doon, nasuko ka, kay sikir ka hiningini. Kung magkakaon ka kanunay sa insaktong, usahay niya, kung kitang Pinoy mga kaigsunan, wala man ta magsunod sa labi na sa imo ra makapalit ang sudan ng bugas. Wa na ta magunahuna sa atong dieta kanang atong diet nato. Nagunahuna ta kung ikasya ba nato kini itong kwarta sa papalit og bugas. Bugas kanya sa wala nato masardinas, nya ginamos, asin, asukar, kape. Buhi na tana. Di ba? Pero sa mga tao nga kanang naahan, ginakwintanan ng ilang mga pagkaon mga kaigsunan, di ba? Imong breakfast, imong snacks, imong lunch, imong dinner mo. So ginakwinta ka na. So ang resulta, ang mga tao nga nagkakaon sa isaktong dieta mga kaigsunan, mas healthy siya kaysa mga tao nga wala magsunod sa kanang isaktong pagkaon ng kaigsunan. So sa pag-alagad sa Ginoo, inaana usab mga kaigsunan, di mahibaluan nimo dunay mga Kristohano nga mga healthy kayo. Doon na po yung mga Kristohano nga mga sana to kanang dali na kaayo ba sana dali na kay magtumba mga kaigsunan kay wala siya isaktong bitamina sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Praise God. So, praise and worship, music, dili na siya mooy kanang salitaw ka na. Dili na siya mooy sukod kay ikaw, mikro ka. Oh, like for example, you cry, hihila ka, o niya, sakit ka, dili na mo ita sa tingin nga ikaw, mikro ka. Gi-bless lang ka sa Ginoo, mo nang hila ka. Di panananginan ka sa Ginoo. Kusupay ka mo kanta, kusupay ka mo praise to, hallelujah. Nya kung mauli na dito, kusupay ka mugno, kusupay ka mga uway. Di ba? Walay growth na ito mga kaigsunan. Amen? Di ba? Kusupay ka mo praise mo Lord niya, masaghiran ka gamay. Oh, saan? Oh. Di ba? So, ang pag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan, ang pag-alagad sa Ginoo, nagdetermine ka na siya sa atong ginakaon. Jesus said to Peter, Peter, do you love me? Yes, Lord. Feed my sheep. So, ang ganong gipakatao kita mga kaigsunan, ang gidisenyo sa Ginoo kanato nga mukhaon ka. Amen. Kaon kita mga kaigsunan naman. Kay mao may imo sa banal kasulatan, punon sa imong gikaon mo ikaw. Amen.
Ako gusto kay mukha mo mag-igsoon bro. Niwang naghapon ko. Di ba? Napoy mga tao nga gagmay kay ginan-an bro, tambok man siya. Oh, abot ganung usa kaning luwasan. Tiyan na kita ko. Unya ko masang gagmay kayo. Diba? Mga kaigsuunan, ang katawa ko sa ba? So, mga kaigsuunan, mukhaon tas balaan sa pulong sa Dios mga kaigsuunan. So ang gitudlo nato mga kaigsuunan sa pulong sa Ginoo, mao ni pagkaon nato sa atong espiritual. Hello. Amen. The Bible says, someone who will preach dunay muwali o kunya dunay mamati o sa diha na dunay mamati ang nagapamati makabati magpagkakaroon sa pulong sa Ginoo. Amen. Sa pag-alagad sa Ginoo, you need partners. You need connection. Amen. Wala nga kung sa ministry kami mga pastor kinahanglan nga minyo gid mi. Tinuod na siya kaigsuunan. Oo. Kaya doon ay mo doon na ko ng mga babae, hindi na sa kuha at sa kong asawa na. Hello? Hindi pwede na siya mga kaigsuunan. Kaya kung ang usa si Pastor Kenneth, minyo na ka no. Oo. Kanay ko katapat, sabot-sabot mo naman diha. Oo. Ako rin kasal. Kung na siya mga kaigsuunan, nga ang tao kinahanglan yun doon ay kauban sa kinabuhi. It is not good to a man to be alone. Amen. So manikamot na mo, naguna mo yung kapares. Pero ayaw mo pili makaigsunan sa tuwalin at itong Domingo nga dili mo kapareha o pagtuo diha sa Ginoo. Because birds flocks together, the same feeder flocks together. So, dili mo pareha og color, dili mo pareha og pagtuo, magka guliyan gyud ang inyong pag-alagad diha sa Ginoo. Amen. So, dunay atong nakita dinhi mga kaigsunan, kini gitawag og hindrances to migration. Our topic mo human kini sa daghan kaayong magkatuigan about migration. So, the hindrances of migration is damaged mindset. Ito na nanigitunan ng mga kaigsunan. Kung madamage na gani ang atong mindset, example mga kaigsunan, madamage sa atong mindset. Kung ngayon mo mindset na mo eskwela ka o kanang mukuha kag engineering, example na siya. Mingon dayon ang iyong tatay o nanay niya, wa magitay kwarta mo eskwela kag engineering. Eskwela na lang ka o gamay na lang, ubos na kayong ranggunin mo mga kaigsuunan. Ang imong mindset na damage, ba? Pero yan na mga kaigsuunan, sa example na to, sa pag-alagad sa Ginoo, kinigitawag og superstitious mindset. Sunod kinigitawag og traditional mindset. Sunod kinigitawag og sentimental mindset. O kinigitawag og illogically mindset. Now, mga kaigsuunan, dito natin i-explain naman natin na. Second hindrance is wrong company. Kanang ang imong kauban kanunay dili Kristohanon, moabot ang panahon mga kaigsuunan, dili ka chismoso, dili ka chismosa, maka amigo kani ka og chismosa naagyoy bahin at matakdan gyud ka. Di ba? So, wrong company. Ang 1 Kings chapter 11 verse 1 to 5, verse 2, ang mga Israelita gidid-an sa Ginoo sa pagminyo kanila. But kasabot nga ang Ginoo mismo nag-ingon nga ayaw mo minyo sa dili nimo kapareha o pagtuo mga kaigsuunan. Amen. Busa kamo mga lalaki
Luoy na itong simbahan nga puro na mga babae. Sa young teens ganiha, murag buhar ako mong lalaki. Di ba? May napastor, may lalaki niya natong simbahan, kinsa na may akong uyab po rin. Di ba? Ampo mo sa Ginoo. Ampo kadaghang mga misyonary ng mga dagpugwait. Basta ka misyonary, mga negro ba? Oo. Diba? Dadon mo ang US. Di, okay kayo. Diba? Yan. Mutabang mo din sa simbahan. Wala mo sa US, okay kayo. O di, wala'y problema ang pag-alagad sa Ginoo because God will provide. Sige, sayo. Sige, kakakanta nga, Jehovah, sa ito? Rafa. Ako sa ito? Jehovah Jireh. God will provide. Hasta imong pambana o sa imong pangasawa. God will provide. Ayaw ka wala ka makaigsunan kung asa sila kuhaon. Hello? Mo na siya makaigsunan. Next is absence of faith. Sama sa usa ka tawo, faith destroys fear and propels, drive, push, or cause you to move and believers to take a risk. But kasabot nga sama sa usa ka tawo nga buta. Kung iyang iwakli niyang kuko. Ug sa pagkabati niya nga miagi si Jesus sa iyahang posisyon. Mamati mo mag-igsunan na ang taong buta naa sa iyahang old position. Because prayer is not blessing. You cannot receive blessing not by prayers only, but by positioning. Kining maong buta makaigsunan nakaposisyon siya. Siyang old nga kahimtang. Pag-agi ni Jesus, yang giwakli ang iyang kuko. O yang itawag sa Jesus, Jesus, tabangi ko. Gusto ko makakita pa ko sa mingon, si Jesus nga ito kaniya, unsa? Karon pinagi siyang pagtuo makakita ka na. Ug sa diyan nakakita siya, unsay iyang gihimo makaigsunan? O mikuyog siya kang Ginoong Hesus. Ang iyang posisyon makaigsunan, wala na dito sa kanto, kundi lang iyang posisyon naa na sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. So, absence of faith. Next is adinin na ta, rebellion. One of the hindrances of migration is rebellion. Rebelde. Rebellion is the act of violence or open resistance or a rebellion to an established government. Resistance to an established government. Sa ito pa, ang pulong rebelde na ay panggobyerno. Panggobyerno sa Pilipinas, kanya nagrebelde siya. Panggobyerno sa Diyos, nagrebelde siya. Gitawag ka na siya makaigsunan o act of violence. Na rebellion is plain disobedience to the Word of God. I repeat, rebellion is plain disobedience to the Word of God. Ang pag-rebelde na to diha sa Ginoo, mao ang pag-disobey nimo sa pulong sa Dios. Once na magsugod ka na sa pag-disobey sa pulong sa Ginoo, counted ka na nga rebelde ka na sa Ginoo. Like for example, Jonah. Si Jonah mga kaigsuonan, gisugo sa Ginoo pag wali ngadto sa siyudad sa Nineveh. Natun kay si Jonah, sa kahudyo, dili siya gusto nga maadto sa Nineveh, tun kay ang Nineveh kaaway sa mga Hudyo. Di ba sahay, subuon tas Ginoo, kitang mga alagad si Ginoo, nga patuon ta anak, pag-iba na, dili kulong, kung ramami anak. So, instead, muadto siya dito sa Nineveh, miadto siya sa Tarshish.
Pag-abot isa, wala na siya kabot sa Tarsus mga kaigsuonan, dihagpas kadagatan, matugpas balaag kasulatan, niabot kaniya ang dagko kayo mga pagsulay. When you disobey God, doon ay dagkong pagsulay nga maabot sa imong kinabuhi. Hello? Ang imong pagtubo sa Ginoo, doon ay pagbugong mga kaigsuonan because of this obedience. Pero si Jonah mga kaigsuonan, wala pa siya sa Ginoo. Diin man siya dapita nga nag-ambo. Asa siya dapita nga nag-ambo? Sulod sa ilalong sa tiyan sa isda, dito nag-prayer meeting siya. Nag-ampo siya sa Ginoo. Hello? Hapit na tuwa siya sa sulod sa ilalong sa tiyan sa isda, nagsugod na siya sa pag-ampo. O ang Ginoo nagtubag niya. Hello? Bisan disobedient ka, kung sa diha ka nagbasol ka, naghinulsol ka mga kaigsunan, iwason gihapon ka sa Ginoo. Gipaadto siya sa Ninive, mga kaigsunan, matod pas balaan kasulatan, gipaabot gud siya dito, o iyang giwali, simple kayo wali mga kaigsunan, gikan sa hari, ngadto sa mga pinakaubos nga kahimtang sa mga tao, mga kaigsuonan, nagbasol sa ilang mga sala o silang tanan naghinulsol dili man pud tanan nagbasol ug hinulsol sila tungod kay gisugo siya sa Ginoo sa pagsangiyaw. So rebellion is one of the hindrances of migration. Next is flesh or carnality. O sa Bisaya pa, unod-unod. Okay, doon na may ang Christian makaigsunan, there are 3 kinds or 3 to 4 kinds of Christian. First is a common Christian. Kanita mo, common Christian? Magtaguan mo, Christian ka ba? O Christian ba ko? Pwede siya palahubog, pala inom, tanang bisyoso, pero pumutangan mo, Christian siya. Common Christian. Doon na isa makaigsunan, isulod na sa simbahan, unya wa gid siya makumpleto nga born again, gitawag siya og carnal Christian. Carnal Christian. Ay katulo kanang gitawag og born again Christian. Asa man kini tulo? Sa born again, sa carnality, o sa common Christian. Nadio ko sa born again Christian. Amen. Pero mga kaigsuonan, doon ay babag na to sa paglagad sa Ginoo kung ang atong unod kini gitawag og carnality. Basahon na to, 1 Corinto 10:11, apan bisan pa niana wala kahimuti sa Dios ang kadaghanan kanila, busa gilaglag sila o ikatag ang ilang mga lawas dito sa awaaw nga dapit. Kining tanan nga pasilaan kanato aron dili kita magtinguhag daotang mga butang sama sa ilang gihimo og dili magsimba sa mga Diyos. Naay mga Kristohanon gihapon magsimbag mga Diyos sama sa gibuhat sa pipila kanila. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, milingkod sila aron pagkaon, pag-inom, ug mitindog aron pagsayaw. Dili kita maghilawas ingon sa gibuhat sa pipila kanila. Busa nangamatay ang 23,000 kanila sulod sa usa ka adlaw lamang. Sa panahon kini sa mga Hudyo na itong panahon na. Sa diha nga nagsimpa sila sa mga Diyos, mga anak sa Diyos sa diha nga nagasadya sila, nag-inom, nagsayaw, o nagkaon sila, o ilang gihalad kini silang Diyos, diha dayon, pamatay sila sa Diyos, pinagi sa angel of death. Sa kadlaw, 23 ka mga tao ang nangamatay. Now, dili nato sulayan ng Ginoo. Sama sa gibuhat sa pipila kanila, busa di pamatay sila sa mga bitin.
ang uban ganang gipamaak sa bitin. Katong mga tao nga mga kanang masinupakon sa Ginoo, gipadadaan sa Dios og mga bitin. Na ang bitin nakasimbolo kana sa yawa. Bisag Kristohanon ka, nga dili ka mamatinunan sa Ginoo, pwede ka tukbon sa yawa, mga kaigsunan. Manaman pagkukugal pagsulay sa Ginoo. Diba? Dili sa siman ihilang na to. Oh. Kung disubidin ka sa Ginoo, mga kaigsunan, kung ang ikaw matinumanon ka sa Dios, mga kaigsunan, faithful ka sa pag-alagad sa Ginoo, di sila makalabot nimo. Nga naman, gitabunan ka sa Dios. Hello? Ayaw ka mo pagbagulbol. Sagana na ito mga kaigsunan, bulan na ta. Murmuring. Sama sa gibuhat sa pinagkanila, gilaglag sa anghel sa kamatayon tungod niini. Kantong tanan nga panghitabo kanila na nagsilbing mga panigingnan apan gisulat kini aron pasidaan kita kay ania kita sa panahon nga hapit na moabot ang katapusan. Hello? Mati ba mo? Amen. Amen. Praise God. The reason the Israelites failed to migrate to the promised land because of the work of the flesh. Kasagaran kanila mga kaigsunan, 80% o 70% ang nangamatay dito sa Kamingawan. Ang bagong gianak dito sa Kamingawan, mauray nakasulod dito sa promised land. It is because of their carnality. Mga kaigsunan, kini atong pag-alagad sa Ginoo, kung sa bulan nato ni kanang carnality, kanang lawas nun, kanang way labot ang Dios, sultihan ko ikaw mga kaigsunan, di gyud ka mohangtod sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo. God is good. All the time. And all the time, God is good. Ang Diyos maayo, unya ang kanunay Diyos sa maayo. Ito na po yung sigilanon na makagisonan. Mupos ka sa makadiyot niya, muhatag-tag sigilanon. About God is good and all the time, and God is good all the time. Sa unang panahon, dunay kaharian. Dunay kaharian sa usa ka sikat na dingharian. Pero ang mga hari niadto mahilig siya nga mulakaw ngadto sa mga forest, mga lasangan. Unya mangayam, sabot sa mangayam, manguha sila mga ihalas na mga mananang. Doon na siya amigo, doon na siya bata-bata sa hari na butan kaayo niya madlukon sa Dios. O niya sa kadlaw niya na nakakuha sila o ilang nakayam sa pagtapo sa dagihalas. Mingon dayon to mahadlukon na ulipon nga God is good all the time. Ano? God is good kaya nakakuha sila. Napay panahon nga dili sila makakuha. Mingon na po ang kuan kining ang ulipon nga God is good. Oh, ingon hari God is good bago wa kitay kuha, God is good. Ano ba? Mo to nga third time nakamapod sila dito. Nakaagi sila makaigsunan o mga kanang itong tao sa lasang. Dunay nagkira sila, nag-away sila dito. Ang hari makaigsunan, dugay na lang espada, naputol ang iyang duha ka tudlaw. Withdraw sila makaigsunan. Withdraw sila. Pag-abot nila sa nasing harian, mingon dayon ang iyang bata-bata na, Sir Hari, God is good. God is good, putulan na kung tudlo. God is good. Suko siya, ipapriso niya ang maong ulipo niya, priso. Kay bisag naputol niya ang tudlo, God is good lagi hapon. Kaya po itong panahon na naayon ang iyang tudlo, nagkuha na po siya laing mga suko niya,
aron sa pag-adto sa lasang. Ano yung pag-adto niya dito mga kaigsoon, nakasumpok sila sa mga cannibals. Yang katong mga cannibals mga kaigsunan, huwag mo ito'y pili kung kinsay madakban, ilang mo itong ihawon o niya ilang ihalad sa ilang Diyos-Diyos. Nadakpan ang hari o kauban sa mga iyang mga bata-bata. Doon man, iihaw na ang iyang mga bata-bata, siya may katapusan ng hari. Nahitabo mga kaigsunan, ipacheck ang iyang lawas kung maayo ba ni nga ihawon nga ihalad ngadto sa atong Diyos-Diyos. Pag-check karon mga kaigsunan kay putol mga duha ka tudlo. Sa dili ni pwede. Di nato ni kanon kay putol ang iyang duha ka tudlo. Dili ni pwede ihalad nato sa Diyos. Di pa ipalaya siya mga kaigsunan, ipalakaw siya isa. Og nakauli siya sa karian nga wa siya makaon. Ato siya dito. Kadungdong man siya siyang gipriso dito mga kaigsunan kay Antonia. Oh, sinari, God is good. God is good. Oh, God, good God. Kay wa ako kana. Na, inyo ba na tawa, oh, God is good. Bisin na priso ko, God is good. Nganong mingon God is good nga bisin na priso ka. Kay kung iuban pa ko dito, usan ako sa nagiihaw. Amen. Amen. So, sana tanapita ito. Mawala siya mga kaigsunan nga ang Ginoo maayo gyud sa tanang panahon mga kaigsunan. Amen. Next hindrances is ignorance. Ignorance. Unsa man ning ignorance? Pagkawalay alaman, pagkawalay kahibalo. Ang Biblia nagsulti, my people are destroyed for lack of knowledge. My people are perished for lack of knowledge. Kung ang atong kaalam diha sa Ginoo, mga laglag kita makaigsunan, kung kulang ang atong kaalam. Tanaw ng mga tao ng mga igo ra o kaalam, gara-garaon kaayo. Tanaw ng mga tao nga grabe kaalam, hilumon kaayo makaigsunan. Peligro kung kulangan tas kaalam diha sa Ginoo makaigsunan. Amen. So kinahanglan ta nga kanunay kang magsalig sa Ginoo, magtuon sa pulong sa Ginoo. 2 Kings chapter 17 verse 32-33. Nagsimba usab sila sa Ginoo. Og bisan kinsa na lang ang ilahang gitudlo nga mga pari maoy mohimo sa mga paghalad alang kanila didto sa halaran sa mga Diyos-Diyos. Verse 32 mga kaigsunan, kulang sila kaalam. Nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos o nagsimba po sila sa tinuod nga Diyos. Hello? Mituo sila sa in Jesus' name, mituo po sila sa mga totoo-totoo. Hello? Dapat ang mga Kristohanon, di na tumaanto sa mga totoo-totoo. Kaya nagtuo na ba sa in Jesus' name? Ang nahitabo mga kaigsunan, nangalaglag sila. Okay, verse 33, nahadlok sila sa Ginoo. Amen, nahadlok sila sa Ginoo. Apan nag-alagad usab sila sa ilahang mga Diyos, small d. Sama sa gibuhat sa mga nasod, diin sila bihaga. So ignorance and fear led to idolatry. So ang imong pagkawalay alamag o ang imong pagkahadlok mudala kini nudtod kini mo ngadto sa pagka-idolatry. Kaya wala man kay pundasyon sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya ninyo na malang kasulatan kay ang atong pundasyon mao man si Jesus Christ. Sama kita sa usa ka tawo nga nagtukod sa atong balay diha ibabaw sa balas. Inigabot sa dagkong mga pagsulay kadtong balay nato gitukod sa ibabaw sa balas, dali kadto siya na natumba o napukan.
Apan katong balay nga natukod ibabaw sa bato, mga kaigsuonan, dagkong bagyo, kusog ang bagyo, dili kadto mapukan nganuman ang atong pundasyon naman kay Jesus Christ. Hallelujah. So ignorance is one of the hindrances of migration. Nag-migrate ba gyapon? Nag-migrate ba ta mga igsoon? Nagsunod ba ta sa atong series study? Sa inyong nahuna, nag-migrate ba ta o nagpundo lang kita? Kinahanglan na nga mo-migrate mga igsoon, kinahanglan magbago sa atong kinabuhi. Gikan sa atong kangit-ngit, gantos gibulo ng kahayag. Amen. Gikan sa pagkabuta, katong tao ng buta yang iwakli ang iyang pupo. Gikan sa pagkabuta, ngadto nas pagkakita. Hello. Espiritu nga buta mga kaigsuonan, dili makakita. Pero kung makuha na ng pagkabuta mga kaigsuonan, makakita ka na sa kamatuoran. Nasod ba yung magpaputa-buta, niya di nila buta? Di ba? Oo. Kanamoro ng lisod po kahong kining tao mata, magpatulog-tulog. Di ba? Naman kaigsuonan, next is spirit of fear. Kanang espiritus kahadlok mga kaigsuonan, mga tita, unsay sabutin niya. Kay kung ikaw mahadlokon, labi na sa pag-alagad sa Ginoo, mahadlokon ka ay sa pag-alagad sa Ginoo, dili ka mutubo sa pag-alagad sa Dios. Numbers 13:25 to 30. Tapos ang 40 kadlaw, pamati mo ha, na mauli sila gikan sa ilahang pag-espiya sa maong yuta. Miadto sila kang Moses ug kang mga Aaron ug sa tibuok katawhan sa Israel nga didto sa Kadis sa kamingawan sa Paran, gitaho nila ang ilahang panaw o gipakita nila ang mga prutas gikan sa yuta nga ilahang isusi. Verse 27, mingon sila, nakaabot kami sa yuta nga inyong gipadtuan kanamo, tabunok, so itabunok, tambok, tabunok kini kaayo ug ania ang mga prutas nga among nakuha sa maong yuta. Diyan sa itong mga ang prutas ang yuta na matambok, mo-produce ka na siya o prutas na nindot. Amen. Amen. Ang yuta sa saan mga kaigsuonan, yuta nga tabunok. O kunya ang gitanong dito, ang resulta, nindot kayo ang ilang mga prutas. Ang Kristohanon, mga kaigsuonan, kung kaon siya sa pulong sa Ginoo, ang resulta niya, mawala ang iyang pagka-ignorante sa pulong sa Diyos. Amen. Verse 28. Apan kusgan ang mga lumulupyo sa maong yuta. Kung ang syudad, kinutaan, hapog kaayo, gawas paniini, nakita namo dito ang kaliwat ni anak. Kinsa ni si anak mga kaigsuonan. Amo ni gitun-an kini si anak, giant kin sila kaliwat usa kini ka tribo, long naked giant. Tag-as og liog ni sila mga kaigsuonan, long naked giant. Ug unya kini mga giant mga kaigsuonan, mga higante, mga warriors ni sila dito sa Palestina. Ang mga Amerikanon maoy nagpuyo sa Negev. Ang mga Hitihanon, mga Jebusihanon, mga Amorihanon, nagapuyo sa dapin sa kabunturan, o ang mga Kananhanon na nagapuyo dapin sa dagat o sa daplin sa mga suba sa Jordan. Okay. That's good. Ang si Moses nagsugo
sa napuno ka mga espiya. Awa pas nakabot sa yuta sa saan, nagsugo siya nga, susihan ninyo ang yuta. Unya, pagkabot sa 40 days, nilang espiya dito, mato pa sa balang kasulatan, na mga uli sila, kung naghatag sila report. Moses, dagko kayo nga itong kaaway dito, mga hikamti, ang ilang syudad, kinutaan, unya, dili kita makaabante dito. Kung mabasa ka sa unahan makaigsunan, doon ay duha ka mga espiya dito, kinsa mo sila? Si Joshua si Kalib. Kalib. Si Joshua si Kalib mga kaigsunan, doon na sila ay dako nga pagtuo nga ilang mabuntog kining maong yuta. Hello. Praise God. Si Joshua si Kalib mga kaigsunan, wala sila mahadlok sa mga karne. O ngayon si Kalib, kung basahon ni mo nga tusunahan mga kaigsunan, matapos balang kasulatan, karon dayon pwede na ito adtuon, ato silang awayon, pinikisangalan sa Ginoo. Di ba? Mga kaigsunan, kung ikaw puno sa kaalam sa Diyos, kung ikaw puno sa bahom sa Diyos, kung ikaw gitabunan sa kahom sa Diyos mga kaigsunan, walay landong sa pagkatalawan diha kanimo nini kinabuhi. Si Joshua si Kalib mga kaigsunan, nahimo silang sumusunod ni Moses tungod sa pagtuo nga naa diha kanila mga kaigsunan. Hello. Nahinaot ko kining maong kongregasyon dinhi mga kaigsunan. Mugro kita diha sa pag-alagad. Amen. Amen. Mugro kita di sa pag-alagad. Mugro kita sa grasya sa Ginoo. Mugro kita spiritually mga kaigsunan. Mugro kita financially. Amen. Ito nga, dato kayo mong Ginoo. Dato kayo mong Diyos. Pobre kayo ang mong pagkatao. So, nag-alahan kita sa Diyos na dato kayo. Diba? Tungod mga kaigsunan, kung nagsugod na ka sa pag-alagad sa Ginoo, dunay kanang example lang. Kanang sasama ba ta sa kanabang television, sa TV, sa radyo, sa computer, ikan ka na gigamit ka sa gawas mga kaigsunan, yan nangalagad ka sa Ginoo, dako kayong damage dito. Katong taong nagamit nimo dito, example computer, gamit kag mga games, mga pornography, mga usap itong mga ngilan, mga kuha dito. So, pag nangalagad ka sa Ginoo, mga kaigsunan, na-damage na itong imong kinabuhi. Pero in Jesus' name, sa ngalan ni Jesus, maayo to. Amen. Ayuhon mo sa Ginoo. Because God is our healer. God is our salvation. Joshua, Jesus is our salvation. Siya ang atong kaluwasan sa atong kinabuhi. Siya ang tanan sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Una nga, maglibog ko sa mga Hebrew word, maglibog ko sa mga Greek word, mga kaigsunan, kung sa'yo maghahugugan. Itunan na mo sa Bible School, ganyan, nalimot na ko. Pero samtang nagtuon ko mag-aksyon, namatit ko sa wali dinhi katulad itong seminar nato nila sa gikan sa South Africa. In the Old Testament, mingon siya, there are many names of God. Whereas in the New Testament, there is only one name is above all names. Jesus. The Father, the name of the Father. Sa ngalan, samahan. Wala na itong Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Chidkino, Jehovah Shammah, naglisod ko pag-pronounce sa uban mga kaigsunan, kung sa kahuluban ni na Yahweh. Diba? Naglisod ko pag-pronounce. Pero in the New Testament, there is only one Father. Ugam ko ka, Father God.
Wala, kumplito na to. Amen! In the name of Jesus, maayo ka sa imong sakit. In the name of Jesus, makabaton ka sa kumplitong kayo. In the name of Jesus, sa kanan, sa ngalan ni Jesus. Mo na nga, doon ay, imong sakinan, manual pa karon, automatic na. Amen! O na daghang salamat sa Ginoo sa pulong sa Ginoo. Nga mukro kita diha sa paglagad sa Dios magagsun. Amen. Dalay ko ng Ginoo sa walay katapusan mga kaigsunan. Nakoy sinulan man sa katapusan mga kaigsunan. Dahil taong nagdamgo siya. Isa may kanang hinambuhon din eh. Nagdamgo siya. Sendam ko nga siyang tugaran, dako kayong muto. Ya sendam ko dito, sa Lord kanong gibutangan may dako kayong bato sa akong tugaran. Mo to nga sendam ko, iyan atong tulog. Di gini matarog ang bato. Kada adlaw mo yan i-push to, di gini madaog. Kada adlaw, di gini madaog mga kaigsunan. Nag-complain ni sa Ginoo, Lord, iputangan ni mong bato nga mong tugaran sa mong balay, di gini ako madaog. Ito ka ng panahon, di gini ako madaog. Bingon ng Ginoo sa damgo. Tanaw sa salamin. Tanawa ang imong mga muscles. Dagko ni siya muscles mo kaigsunan. Para sa kuha. Kuno muscles, di ba? Dagko muscles ang tiyan. So ikaw na exercise. Dagko siya muscles mo kaigsunan. Mauna siya. Gituyog sa Ginoo nga dunay bato diha sa imong tugaran. Aron mo strong ka. Padayon ng iyog sa pagtulog. Padayon ka na daw. Sa nga nakusga na gid siya mga kaigsunan. Nairog na niya ang bato. Hello? Kaya nakusga naman siya. Ang atong pag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan, kinahanglan ka na kanang padugayay. Walay padalayay. Padugayay sa pagsimba, pagdugay sa pag-alagad diha sa Ginoo mga kaigsunan. Walay paglaay sa pagsimba diha sa Ginoo. Amen. Ang mulmoning isbigyan, ang mulahutay hangtod sa katapusan, mo'y maulos. Praise God, hallelujah. Mao ka to mga hindrances sa atong pag-migrate sa pag-alagad sa Ginoo. Matampo ta. Amahan na mga langit nun, Diyos nga makagagahon sa tanan, tagiya sa among kinabuhi. Salamat sa mga mensahe Ginoo nga imong gihatag ining adlaw. Lord, amo kang ipasalamatan ug amo kang ipasidunggan Ginoo sa tanang butang Lord nga imong gihatag kanamo o Dios. Salamat sa mga pulong. Lord, kato mga pulong Ginoo makapaligpon kato sa among pagsunod kanimo o Dios. Daghang mga pagsulay, pero ang mga pagsulay Ginoo gituyo nimo aron maligpon kami diha sa pag-alagad. Dalaygon ka sa ulay katapusan. Salamat Lord nini mga pulong karon. Amo kini giampo nga siliyuhan kadto sa balang espiritu nga dili kadto labayng kawang sa among kinabuhi. In Jesus name. Amen. Dili ko tanong mga kaigsunan mo ato ta sa atong pagpasalamat paghawin mo kaigsunan. Ko na to ang You deserve the glory.